So mga kapatid, kilala nyo ba si Harry Houdini? Narinig nyo na ba si Harry Houdini? Harry Houdini, siya po ang tinaguriang the greatest escape artist of all time. No? So, sobrang sikat po niya nung kapanahunan niya. At ako nung bata ako, dahil ano pa tayo nung bandang 80s, 90s, kumbaga sa hindi pa masyadong malayo yung kapanahunan noon, nung bandang 80s noon. So maraming flashback. No? At ako nung bata, pagdating doon sa mga magician, mga escape artists, kilala ko na tong si Harry Houdini. So si Harry Houdini, mga kapatid, kahit anong gawin sa kanya, pusasan siya, ikulong siya sa mga bilangguan, no? Ikadena siya, natatanggal niya yun. At kahit yung straight jacket, yung ginagamit sa mga baliwala sa kanya yun, mga kapatid. At may mga stunt din siya ginawa na siya ay kinulong sa kabaong, kinadenahan, at inuhulog sa tubig. Pero yun po ay nakaligtas siya. So yan, yung mga picture niya. No? So, ano po yan, mga 1920s, yung kasikatan niya. So, mga kapatid, ang marami po ay inakala na siya ay may superpowers. No? Nung inaaral ko to, sabi ko sa Pilipinas, ang katumbas lang nito ay si Palos. No? Si Nardong Putik. No? May mga agimat. No? May marami na isasabi kasi may superpower yan. Kaya siya nakakatakas kahit saan. Pero po mga kapatid, noong October 31, 1926, no? Hindi niya po natakasan ang kamatayan. Namatay po si Harry Houdini. Hindi po siya namatay dahil doon sa hindi siya nakatakas, no? Namatay siya sa sakit sa tiyan, no? Parang sa bituka, no? Pero bago po siya namatay, mga kapatid, ay interesado na siya kung paano ba makakabalik sa kamatayan. Imagine hindi pa siya namamatay, iniisip niya na kung paano niya rin matatakasan ang kamatayan. At sila bilang mag-asawa, sabi niya doon sa asawa niya, bago siya namatay, siguro nung malakas pa siya at alam niya na may sakit siya, pag birthday ko, magtiri ka ng kandila. Magsindi ka ng kandila sa picture ko at kukontakin kita. Yun ang sabi ng kanyang asawa. Nung sabi ni Harry Houdini sa kanyang asawa. At ginawa po yun. May code sila ginawa niya, unang taon, hindi po nagparamdam si Harry Houdini. Pangalawa, hindi rin nagparamdam. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, hindi rin po nagparamdam. 6, 7, 8, 9, 10 taon na ginagawa po ng kanyang asawa, hindi po nagparamdam si Harry Houdini. At tinigilan na ng kanyang asawa na gawin yun tuwing araw ng birthday niya. Pero mga kapatid, ang pagkakataong yun ay nagpapakita sa atin na hindi po natakasan ni Harry Houdini ang kamatayan. Pero ang ating pong Panginoong Hesus, namatay, nanatili siya doon sa kanyang libingan. At pagkalipas po ng 3 araw, siya po ay muling nabuhay. On the 3rd day, our Jesus Christ rise again. He is a risen Savior. Nagawa po niya ang hindi nagawa ng marami. Ang hindi nagawa ni Harry Houdini. Mga kapatid, ang tanong po sa atin ngayong gabi, papaano kung hindi po muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus? Ano kaya ang nangyari? Ano kaya yung epekto nito sa atin bilang mga mananampalataya? Tayo pong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa masasarap na pagkain. Salamat po sa presensya ng bawat kapatiran.
Salamat po sa pag-ibig, sa pamilyang ito, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na aming ginugunita ang napakadakilang araw na ito na sineselebrate namin, Panginoon, ang inyong muling pagkamunta. Nawa, Panginoon, makita namin ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin. Makita namin ang aming kahinaan, ang aming sitwasyon, ang aming kalagayan sa harapan niyo. At makita namin, Panginoon, kung ano ang dapat baguhin sa aming mga buhay. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So brothers and sisters, open your Bible, or even your cell phone, in 1 Corinthians chapter 15, verses 12 to 20. No? Kung wala po kayo dito po sa ating screen, meron po tayong nakalagay dito. So sa Tagalog po, babasahin natin. No? Unang Korinto, 15, 12 hanggang 20. Ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Verse 15. Kung ganoon, lilitaw kaming mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. 17. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yon, lilitaw pa rin na ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. 20. Kung sa katunayan si Kristo'y muling binuhay, at ito'y katibayan na mulingang bubuhayin ang mga patay. So mga kapatid, balikan natin ang tanong, paano kung si Kristo ay hindi muling binuhay? So meron po tayong 5 nakakalungkot na bagay, no, na magiging totoo. No? Ito yung katotohanan kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo. Una, walang kabuluhan ang pangangaral. Walang kabuluhan. Preaching would be pointless. 1 Corinthians 15 verse 14 na sabi, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. Pastor, nandiyan ka sa harap. Kung hindi po binuhay na muli ang ating Panginoong Hesus, wala pong silbi yung aking pagsasalita. Nag-aaksaya lang ng panahon. 1 oras at kalahati pa naman akong magsisermon. So, sayang. 1.5 hours, sasayahin mo lang, pastor eh. Pero mga kapatid, without the resurrection, there is no gospel to preach. Wala pong mabuting balita, mga kapatid, kung walang muling pagkabuhay. So, pwede po na may mamatay para sa atin. May magsakripisyo. Pwedeng may tumubos ng ating kasalanan, mga kapatid. Pero yung muli siyang mabuhay, hindi po niya kayang gawin ito. Tanging ang ating Panginoon Hesus lamang po ang may kakayahan na muling mabuhay. At sa kanyang pagkabuhay na muli, mga kapatid, doon po nagkaroon ng kumpirmasyon na natubos po ang ating mga kasalanan. So, pag tinanong kayo, ano ba ang mabuting balita? Ano ang mabuting balita? Saan makikita ang verse ng mabuting balita? Ha? Ha? Corinthians, tama. Ito mismo. 1 Corinthians 15,
verses 1, 2, 3. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. At doon mga kapatid, kasama sa mabuting balita, tatandaan nyo, hindi po kumpleto ang mabuting balita, di sasabihin nyo. Alam mo kapatid, di ba, John 3:16, for God so loved the world, no? Binigay yung kanyang anak, may namatay para sa iyo. Pero ang kabuuan po ng mabuting balita mga kapatid, hindi po nagtatapos dun sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang anak para mamatay sa atin. No? Kailangan po kasama ang muling pagkabuhay ni Kristo. No? Tatandaan niyo po yan. No? Ang gospel, no, baliwala po yan kapag nawala yung parte ng nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kasi yun po yung kumpirmasyon. No? Yung kumpirmasyon na tinanggap ng Diyos yung pagkatubos po ng ating Panginoong Hesus. No? So, pangalawa. So, kung ang ating Panginoong Hesus po ay hindi muling binuhay, wala pong katuturan ang ating pananampalataya. So, faith wouldn't make sense. No? Wouldn't make sense daw. Walang sense. Senseless. No? Kung hindi po nabuhay ang ating Panginoong Hesus, wala pong kabuluhan ng ating pananampalataya. Sabi dun sa 14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Bakit po natin ilalagay ang pananampalataya natin sa isang patay na tagapagligtas? Isipin niyo yun. So, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi po nabuhay na muli, bakit kailangan nating magpatuloy sa pagsamba sa Kanya? Hindi niya natakasan ng kamatayan. Diba? So, brothers and sisters, faith is no better than its object. Tatandaan po natin, ang pananampalataya po natin is objective. Nakabase yung pananampalataya natin kung sino yung sinasampalatayanan natin. At kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi nabuhay na muli, walang sense. Diba? Para ka lang nag-admire sa isang tao. No? Para ka lang nag-admire sa isang idolo, sa isang hero. No? Kung hindi po siya nabuhay na muli. Paano po nating malalaman na siya ay anak ng Diyos? Paano nating malalamang siya ay nagkatawang tao lamang? No? Ito po ay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Romans 1 verse 4, at tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pakinggan niyo po ito subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos. No. Pakinggan niyo na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang kapangyarihang gawa ng kanyang muling pagkabuhay. So, huwag po tayong papayag mga kapatid na kung sabihin sa atin na si Kristo ay tao lamang. Dahil kung tao lamang siya, hindi po magagawa na siya ay muling mabuhay. So brothers and sisters, kilala niyo si Confucius? Yan si Confucius, yung laging ako-confuse. No? Hindi, yung founder ng sa Chinese, no? Chinese religion, no? Confucius. Ano ba tawag sa religion, di ba? Ha? Confucianism. Pwede. No? Si Buddha, no? So, si Confucius namatay na natiling patay. Si Buddha, no? Buddha bless you. Yung narinig nyo, may tutok-tutok. Yung sa Dragon Ball, yung may tutok-tutok. Buddha yun, yung mga Buddhist yung mga yun. Namatay si Buddha na natiling patay. Si Muhammad,
namatay. No? Nanatiling patay, mga kapatid. Ngunit ang ating Panginoong Jesus namatay. And now, He is alive. Amen? Buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, kung hindi po namatay, kung hindi po binuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga disipulo po ni Kristo ay sinungaling. No? Jesus' disciple would have lied. No? Mga liars sila. Mga sinungaling ang mga disipulo ni Kristo kung sasabihin nilang hindi nabuhay ang ating Panginoon. Verse 15, kung ganoon, lilitaw na kami, si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito, no? Na kami, mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. Mga kapatid, kung hindi po nabuhay ang ating Panginoong Hesus, lahat po ng apostol, lahat po na nagpapatunay, lahat ng nakakita, no, sila ay sinungaling. No, manloloko sila. Alam niyo ba kung bakit nagsisinungaling ang tao? Ha? Alam niyo kung bakit nagsisinungaling ang tao? Alam niyo kung bakit nagloloko ang tao? Ha? Alam niyo? Hindi niyo alam. Tatandaan niyo na alam niyo yan. No? Bakit nagsisinungaling ang tao? No? Kasi, baka mabisto siya. Gusto niyang makaligtas, di ba? Bakit nangloloko ang tao? Gusto niyang makaisa. Di ba? Yung mga nanluloko sa palengke, anong gusto nila? Nanluloko sa timbangan. Anong gusto nila? Kumita ng mas malaki. Di ba? Gusto nilang makaisa sa kapwa. No? Yung iba, ba't nagsisinungaling? No, nagpo-false witness para maligtas sila. No? Di ba? Pero mga kapatid, ano ang mapapala ng mga disipulo kung sila'y magsisinungaling? Ang tanong, paano ba sila namatay? Paano ba namatay ang mga disipulo? Di ba? Ang mga disipulo po ay namatay ng martyrdom. Pinahirapan, tinorture. Pinatay sila dahil sa kanilang pananampalataya. Inusig sila. Kung hindi totoo yung kanilang paniniwala, mga kapatid, yung kanilang faith, bakit handa silang mamatay para sa kanilang pananampalataya? Diba? Bakit handa silang magbuwis ng buhay kung hindi totoo? Diba? Kayo, yung may mga paninindigan dito, sino ba yung mga paninindigan? Wala. Kung basta Pasko, kung anong gusto nila. Kung anong ginagawa ng karamihan, lang, di ba? Wala nang kung saan sila masaya. Di ba? Ganun minsan tayo, wala tayong paninindigan eh. Pero mga kapatid, minsan kasi sabi, hayaan mo na sila para wala na lang gulo. Minsan yung mga pinaninindigan natin, hinahayaan na lang natin. Pero nga itong mga kapatid, sobrang devoted nila. Sobrang pinaniniwalaan nila na hanggang kamatayan, talaga, totoo talaga. Nabuhay, nakita namin. Pinahirapan sila. Pinatay na sila. Hanggang sa kamatayan, talagang pinanindigan nila. Kaya mga kapatid, people tell lies to get out of trouble. People tell lies to get out of trouble, not to get into trouble. Nakita niyo yung diferensya? Kung manloloko, kung sinungaling ang mga apostol, bakit nila pipiliin na sila'y mapahamak? Bakit nila hayaan na sila ay mahirapan magbuwis ng buhay kung hindi sila talaga nagsasabi ng totoo? Pang-apat, kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi talaga nabuhay, mga kapatid, ang kapangyarihan, makapangyarihan pa rin ang kasalanan at ang kamatayan.
Kanina sinabi natin, yung ating pananampalataya walang kabuluhan kung hindi nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, kung hindi po nabuhay na muli ang ating Panginoong Hesus, lahat po tayo dito mga kapatid, wala po kapatawaran ng ating kasalanan. Kung sabihin nyo, Pastor, sino man ako makasala? Meron ba ditong hindi nagkasala? Taas ang kamay. Meron ba ditong hindi makasalanan? Ha? Taas ang kamay. Wala pong magsasabi sa atin na tayo ay hindi makasalanan. Verse 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa. Pasanin nyo kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat. Pasanin nyo ito ang lahat ng mga namatay na sumampalataya, believer sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Wala pong sense na kahit maniwala ka na matay ka, sa impyerno ka rin pupunta kung hindi po muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Kasi nga mga kapatid, yung muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesus, ito po ang nagbibigay sa atin ng katiyakan na pinatawad na ang ating mga kasalanan. Kung ang ating Panginoong Hesus po ay nanatiling patay, wala po tayong kapatawaran sa kasalanan. At ang Diyos bilang Diyos ay hindi po pwedeng baliwalain ang kasalanan. Kaya kailangan mamatay ng ating Panginoong Hesus. At kung hindi po siya muling binuhay, ibig sabihin, hindi po tinanggap ng Diyos ang kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kahit po yung mga mahal natin sa buhay, yung mga magulang natin, may magulang man tayo na mananampalataya na wala na, lolo-lola na nanampalataya, kung ang ating Panginoong Hesus po ay hindi muling nabuhay na muli, kung hindi po siya nabuhay, mapapahamak pa rin po sila kahit sila ay sumamba sa Diyos. Naniwala sa Diyos, kuminala kay Kristo. Pero kung hindi nabuhay si Kristo, lahat po yan. Lahat po sila ay napahamak. Romans 4, verse 25. Sabi po dyan, siya ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. He was raised for our justification, brothers and sisters. So, kung wala pong justification, hindi po makikita ng Diyos Ama yung dugo ng kanyang anak sa atin. At kung wala po yun, mga kapatid, wala pong kaligtasan. At dahil po nakita ng Diyos yung dugo ng kanyang anak, tinanggap mo po niya yun at muling binuhay ang kanyang anak upang ipakita na ang kanyang anak na ito ay Diyos. At dahil po sa muling pagkabuhay na yun, mga kapatid, tayo ay napawalang sala. 1 Corinthians 15:55 to 57. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So brothers and sisters, without the resurrection, we are all sinners. We will remain. Pinanganak tayong makasalanan by birth, by nature. Kaya po, wala pong pwedeng magmalinis sa atin, mga kapatid. Dahil sa pool pa lang sa ating pagkapanganak. Kanina tinataas ni Brother Dondon si Jari. Makasalanan pa rin yan, bro, kahit bata yan. Dahil sa kapanganak niyan, makasalanan,
Hindi pa tayo pinapanganak, may kasalanan na tayo. No? So, kung hindi po nabuhay ang ating Panginoong Hesus na muli, no? Lahat po tayo ay mananatili sa kasalanan. Dahil wala pong confirmation. So, lagi niyong tatandaan, the resurrection is the confirmation that Jesus Christ accepted the sacrifice of Jesus Christ. Number 5, no? Kung ang ating Panginoong Hesus ay hindi nabuhay na muli, no? Nakakatakot ang hinaharap. Pastor, marami naman akong ipon. Hindi man siguro nakakatakot ang hinaharap, safe na ako. No? Hindi po yun yung sinasabi natin hinaharap. No? The future would be scary. No? Yung hinaharap po na yan, mga kapatid, ay hindi po yung buhay na ito. No? Yung buhay po after this life. Yun ang nakakatakot. No? Verse 19, ang sabi po, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung ang pag-asa mo raw ay dito lang sa mundo, para-trace natin. Medyo mahirap kasing maintindihan ito. Kung ang buhay mo ay nakasalalay ka lamang dito sa mundong ito, at naniniwala ka na wala ng buhay pagkaraan ng buhay na ito, ikaw na ang pinakakawawa. Kaya huwag kayong maniniwala dun sa mga nagsasabing walang langit. Ang sabi ng Biblia, ikaw na ang pinakakawawang tao kung hindi ka naniniwala na mayroong buhay after death. Kasi isipin nyo to kung nabuhay ka dito sa mundo na ito na sobrang hirap, halos wala kang makain. Pero mabuti kang tao, nagpakabuti ka naman. Tapos nakikita mo ang ibang tao, sobrang yaman, sobrang mag-ara ang kanilang pamumuhay, samantala ikaw halos mamatay ka sa gutom. Pero naniniwala ka sa Diyos. Samantala ang mga taong yun, walang Diyos. Bakit sila pinagpapala ng gano'n? Tapos namatay kayo pareho. Si Lazarus. Diba? Namumulot lang ng mumo sa ilalim ng lamesa ng mayaman. Pero nung namatay sila, nasaan si Lazarus? Doon sa kapiling ni Abraham. At yung mayaman, nang sabi, kay Amang Abraham, utusan niyo po si Lazaro na ilagay man lang niya yung kanyang daliri sa tubig at patak doon sa kanyang laway dahil na doon siya sa Hades. Diba? Kaya nga mga kapatid, kung ang pag-asa natin ay dito lang. Minsan, naisip nyo ba ito? Pag nahihirapan kayo, dumaranas kayo ng sobrang hirap, at alam nyo na kayo ay mananampalataya, sasabihin nyo, ano ba naman yung 10 taon, 50 taon, no? Na buong buhay mo naghirap ka dito. Pero kung alam mo na pagkatapos ng buhay na ito, ay merong langit na naghihintay. Eternity. Pang walang hanggan. Ano ba naman yung 50 years, 80 years? Sabi mo, buhay ka ng 90 years old. Na nagdanas ka ng sobrang hirap dito sa mundong ito, pero eternity. Nandun ka kasama ang Diyos. Samantalang iba, sige, 50 years, 90 years na sobrang ganda ng buhay, luho, yaman, lahat ng luho ng buhay na natikman nila. Pero saan sila napunta? Anong pipiliin niyo mga kapatid? 100 years, 90 years ng kasaganaan na wala ang Diyos at pagkatapos ay eternity doon sa kumukulong asupre. Na-imagine nyo ba ang hell? Kumukulong langis. Kung nakita niyo yung lava, no? Parang gano'n na doon ka. Imagine niyo yung, tapos hindi ka namamatay, nararamdaman mo yung init, tapos hindi ka namamatay, sigaw ka ng sigaw. Napakasakit ng mga kapatid. At hindi natatapos, eternity. Habang panahon na doon ka. So mga kapatid,
Isipin natin kung tayo ay naniwala lamang na si Kristo ay tao at natapos na ang kanyang ministeryo nang siya ay namatay na. Kung hindi po siya nabuhay na muli, nakakatakot ang ating hinaharap. Pero mga kapatid, ang mga nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, na tunay siyang nabuhay na muli, mamatay man po sila, mamatay man po tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. Kilala niyo ba si Albert Einstein? Yes, sir. Yan. Ano yung kanyang formula? E equals mc squared. Ano yung E? Ha? Ano? Einstein. Ganyan talaga ni Brother Jimmy. Oo yun. No. Einstein yan naman, letter E. No? Energy. No? So, yan, si Albert Einstein. Alam nyo ba, tinagurian siyang the greatest man of the century. Century, hindi of the year. Century. 100 years. Sa loob ng 100 taon, wala pa pong nakakabura sa kagalingan ni Albert Einstein. No. Isang araw po, no, siya ay sumakay ng tren. Galing siya ng Princeton. No, ito po ay isang true account. No. At bagamat po si Albert Einstein ay napakatalino, he's a genius. No? Absent-minded po siya. No? Mag-research kayo. Kaya hindi lahat ng taong matalino ay normal. No? May depekto lagi. No? At kaya sa kabila po ng kanyang pagiging genius, he is an absent-minded. No? Katulad ng maraming tao. No, pastor, mayroon pareho pala kami ni Albert Einstein. Hindi yung sa pagiging genius, pagiging absent-minded. No? So, sumakay siya ng tren. No? Dumating na yung inspector. Ticket please. Oh, ganyan siya. Harap siya ng harap. Ticket please. Tapos, Albert Einstein, man of the century. Nakita siya ng konduktor. Sabi niya, it's okay, Dr. Einstein, I know you. Sabi niya, I know you, don't worry. Ganyan siya ng ganyan. Tapos, hanap pa rin siya ng hanap sa ilalim ng upuan niya. Umalis na yung konduktor, pinagagpas na sa akin. Albert Einstein Tapos, umalis yung konduktor. Nakita ng konduktor, naghahanap pa rin si Dr. Albert Einstein ng ticket. Ganyan pa rin ang ganyan. Di sumigaw yung konduktor. Dr. Einstein, it's okay, it's okay. No. Kaya ako nag-English, syempre English It's okay, it's okay. Oh, I know who you are. Sabi niya, I know who you are, kilala kita. Sabi niya, alam ko tayo, bumili ka ng ticket, don't worry, don't worry. Sabagot si Albert Einstein. Sabi niya, yes, I know who I am. I just want to know where I'm going. Kasi absent-minded Nakalimutan niya kung saan siya pupunta. Oo, kilala ko sarili ko. Hindi ko lang alam kung saan ako pupunta. So mga kapatid, ganyan ba tayo? O kilala natin ng ating sarili, pero alam ba natin kung saan tayo pupunta? So brothers and sisters, alam ba natin? Muli natin itanong, alam ba natin kung saan tayo pupunta? Alam ba natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos? Ito po yung aking reflection. At tayo po, alam ko yung marami sa atin pagmahal na araw. Ako kahit nung nasa Pilipinas pa, nung bagamat ako ay lumaki sa church, siyempre hindi naman tayo ganun ka-active, go with the flow lang. Pero pagdating ng mahal na araw, ino-observe yan. Nanonood ng mga tungkol kay Kristo, Madalas namin panoorin ng mga Ten Commandments. Yan. Ten Commandments, Nung nausan na yung Passion of Christ, yun na, pinanonood na yun. Pero noon talaga, nung araw yung Betamax pa. Tanda na ni Pastor, Betamax. VHS po inabutan namin. Betamax ba yung tita ko kasi galing ng Saudi yun, may mga Indiana Jones,
Ten Commandments, gano'n. Ben-Hur. Kilala si Ben-Hur? Ayun yung mga pinapanood namin. Dumadayo pa kami dun sa bahay ng tita ko ng pagmahal na araw. Ino-observe natin. No? Ino-observe natin mahal na araw. Pero minsan, ganun lang tayo. Kanina, kausap ko yung kapatid ko. Sabi niya, Kuya, alam mo ba dito sa atin? Last year, wala nang nagpipilitensya. Ngayon, ang daming nagpipilitensya, Kuya. Mga kabataan. Mga kabataan daw. At habang daw nagpipilitensya, kinukunan at naka-live sa Facebook. At meron pa silang nakita na babae na nagpapasa krus, nadaan daw dun sa isang kanto, tagay muna! Tumagay daw! Ano to? Anong klaseng mga nangyayari ngayon sa atin, no? So mga kapatid, yung observance talaga, nawawala. Wala na ang tunay na ninilay-nilay ba? Observance talaga ng mahal na araw. Tapos, nakita niyo siguro yung mga post, no? Sa expressway. No, punong-puno, sobrang traffic. No? Kasi, outing. Outing dito, outing doon. No? Matalang nung araw, talagang ino-observe talagang lahat. No? Pati sa pagkain. No? Pero, mga kapatid, kaya po tayo narito ngayon. Yung ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay ino-observe po natin kung ano talaga yung kalagayan natin. Ano talaga yung dapat nating maging kaisipan. Ano talaga yung tinuturo ng Biblia patungkol dito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, kung alam po natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos, kung alam natin na napatawad na ang ating mga kasalanan, at nakatitiyak ba tayo na nasa puso na natin ang ating Panginoong Jesucristo? Brothers and sisters, kung oo ang sagot natin, mababaliktad po lahat yung diniscuss natin. Oo, may kabuluhan ang pangangaral. Oo, may katuturan ang pananampalataya. Oo, mapagkakatiwalaan ang mga disipulo. Oo, wala na pong kapangyarihan ang kasalanan at kamatayan. Oo, mga kapatid, walang kasing ganda ang ating hinahanap. Lahat po yan, mga kapatid, ay pinatunayan, pinatitibayan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng Kanyang muling pagkabuhay. So, purihin po ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay buhay. Amen. At nawa, mga kapatid, maranasan po natin na tunay na buhay ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.